What is up guys, ATV here. Meron tayong quick night ride ngayong gabi. At syempre kasama na si Vadeworks TV at si Yamamoto. Dala ni Vadeworks yung ZX-10R at si Yamamoto. Iba na ang dala nito. Expressway legal bike na. Hindi na siya naka-raider. So yun lang, samahan nyo kami. I-review din natin itong motor na to dahil isang taon na natin siyang gamit. Sabihin ko sa inyo kung ano nga ba yung mga nagustuhan ko dito at yung mga ilang hindi naman talaga yan hindi nagustuhan. Yung bang medyo alanganin lang. So yun, tara, biyahe tayo. So magiging biyahe nga pala natin ngayon ay pupunta tayo ng Dasmariñas. Possible na baka ito na yung maging last ride natin dito kay TRK. Isuswap natin tong TRK dahil sa meron tayong dahilan. Pero bago yun, pag-usapan naman na nga natin kung ano ba yung mga nagustuhan natin dito sa motor na to. So syempre, unang-una, yung looks syempre. Sobrang head turner ng motor na to. Lalo na yung gantong kulay, color yellow. Grabe, kitang-kita ka. Pangalawa, kahit na 500cc lang siya, meron siyang power, lalo na sa low end. Ang top speed ko dito ay 160, meron tayong top box, may laman yun. 77 kilos tayo. Not bad para sa isang adventure bike. At dahil nga inline ko lang siya, tipid siya. Imagine, from Las Piñas to Cabiang Tunnel, nag-ride ako ng 300 yung ginas ko. Meron siyang 2 bars. Pagbalik ko, pag uwi ko ng bahay, bumalik ulit sa 2 bars. 300 lang, para lang akong gumamit no ng mga lower cc. Suspension, syempre dahil adventure, expect na natin na maganda ang play ng suspension niya. Kasama ko noon si Arlo Motoventure, bumiyahe kami ng 400 kilometers. Halos hindi ako nangalay. Yung puwet ko namanhid na lang siguro yung mga bandang 300 na yung tinatakbo namin. Dire-diretso yan. Bumiyahe rin kami, kasama ko si Madam, yung OBR natin. Tinanong ko siya kung kamusta, nag-long ride kami nun. Sabi niya, masarap daw umangkas dito dahil malambot yung upuan, malapad, at hindi rin naman siya ganun nangalay. So sabi ko nga, kung mapapanood niyo yung review ko dito noon sa motor na to, kung mahilig kayo mag-ride ng partner mo, bagay sa inyo yung ganitong klase ng motor. Adventure. Habang iniisip ko pa kung ano ba yung mga nagustuhan ko dito, pag-usapan naman natin kung ano ba yung... Actually, hindi ko naman talaga siya hindi nagustuhan Wala namang pangit sa motor na to. Yung medyo alanganin lang. Una is yung weight niya, 235 kilos. Medyo mabigat siya kumpara sa ibang adventure bike na nasa ganong cc. Kung i-compare mo sa kanya si 450 MT, si Venturi, ang layo ng diferensya nila sa weight. Next is yung height niya. 5'9" ako, tapos na yung puwan nito. Hindi pa rin tayo flat-footed. May onting kayat pa din. Tsaka ito, itong charging port na to, mas maganda siguro kung medyo nakalubog siya. Blind spot Meron isa lang. Sabi nga kanina, pupunta tayo ng Dasma dahil meron tayong imimit doon na possible ibigay na natin sa kanya tong si Toby. Pero syempre, di lang naman tayo uuwi nang walang dala. Kukunin din natin yung motor niya. So, papakita ko sa inyo mamaya. Dito lagi nagpa-vlog si Joe Moto Kailan ko kaya makakasalubong yun? Kasama nga rin pala natin yung pamilya ko na nag-aantay na sila dito. Nauna na sila. Kasi, inantay pa namin si Yamamoto. So guys, ito yung Heritage Tree ni Villar. Ganda, no? Saan kaya sila banda? Yan. Dito tayo ngayon sa may Heritage Tree. Inaantay lang natin sila kasi may binili lang sila. Habang inaantay natin sila, gusto ko lang i-congratulate tong tropa natin na naka big bike na. Kung naaalala nyo, ang unang sama niya sa amin, nandun yung sa video natin, ni-review natin yung XADV. Dito si Glenn, dala niya yung Raider 150. Tsaka yun, yung bago natin kasama, si Glenn, dala niya yung Raider. Next ride, sumama siya. Yun pa rin dala niya, nagbataan kami, nag-scooter gaming na kami.
Yamamoto, dala ulit yung Raider niya. Kaya ito yung Raider na sumibak dun sa 10R. Kinamusta namin siya nung ride namin ng XADV. Sabi niya, hingal na raw yung motor niya. Pagod na kakahabol. O ngayon, yabang, makahabol na. After pala ng Raider niya, nagkaroon pa siya ng Aerox version 2 na formado na. Naka carbon, naka JBT5. JBT yan, di ba? Ano ba nakalagay nandun? Naka-bomb X mags. Ang nakabili nun, yung may-ari ng Herco Detailing, no? Kaya lang, balikan ko kayo mamaya pagka biyahe na uli kami. Hintay lang namin sila. Malubak. Sarap po, sarap straight oh. Kaya lang, may limit kasi dito eh. Ay, mas! Kaliwa kayo, kaliwa. Ayan, dito pwede na kanan. Tagal nating hindi nagamit tong TRK. Malamang nagtatampo na to. Tapos ngayon, baka ipamigay pa. Siguro kung may damdamin to, baka isinumpa na ako nito eh. Nabisi kasi tayo, kaya wala rin tayong gaanong post pati sa Facebook. Nabisi tayo after natin mag-Boracay, nagkaroon tayo ng trabaho. Malapit na tayo guys. 1.2 kilometers, nandun na tayo. Bilis sobrang ng biyahe namin dahil hindi na namin Whittier City. Naiwasan namin yung mga traffic. Lapit na tayo. Ito na ba? Kanan, dito. Yan, nakikita nyo ba yan? Yan yung isa-swap natin. Yan na, binababa na ni Sir. Ang laki pala ng tangke nito. Sir. Boss, good evening po. Good evening po. Ang laki pala ng tangke nito, no? Opo. Mag-start natin, boss. Lakas. Ang lakas ng tunog. Pero ang bilis mo ba, no? Keyless na siya. Yan, tignan natin kung madidil tayo ngayon. Yan ay BMW F900R. O, pag nangyari, syempre, review natin yan. So, muna kami. So, yun guys. Nagka-deal na kami ni Sir dito sa F900. Sir Ben, maraming salamat po ulit ah. Sir, thank you. Boss, may ka lang doon kung may ka sa amin. Stock block pag kailangan nyo ng malupit na mekaniko ng big bike yan. Thank you sir. Thank you. Okay ma'am, salamat po. Oh, grabe ang ingay. Marinig pa ba ako dito? Tara na. Sir, thank you. So yun nga, nagka-deal na kami. Medyo mahaba yung naging usapan namin. Dumating kami ng parang 7:30. So ngayon ay alas 10 na. So sa next video natin, alam nyo na, i-review natin tong motor na to. Abangan nyo yan. Testing nga. Baba ng setting ni Sir. Ayan o, 5K RPM, nag-blink na siya. Kailangan mo na mag-shift. So, babagawin na lang natin. Ay, yabang! Naubahan ako.
Salamat, maraming salamat. Continue trying to